makita nila yung biyayang pinagkaloob sa akin, ang kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe. Sino nagbigay ng kanang kamay ng pakikisama o pamamahala? Ibinigay sa akin, sabi ni Pablo, at kay Bernabe. Sino nagbigay? Ni Santiago, ni Cephas, si Pedro yon, at ni Juan. Sila na mga inaring haligi. Aba, pinagkatiwalaan pala ng tatlong apostol, si Pablo at si Bernabe. Ibinigay sa kanila ang kanang kamay ng pamamahala o pakikisama, binigay ni Santiago. Payag si Santiago. At ni Cephas, si Cephas, si Pedro yan. At ni Juan, yan ang mga pangunahing apostol sa Israel. Ibinigay sa kanila, nila kay Pablo, binigay nila kay Pablo at kay Bernabe ang kanang kamay ng pakikisama upang kami magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Sila para sa Israel. Paano ngayon yan? Naghiwalay ng administrasyon. Ang administrasyon sa Israel, tatlo. Sino? Si Santiago, si Cephas at saka si Juan. Ang administrator sa mga hintil, si Bernabe at si San Pablo. Yan. Paano napunta si Pedro sa Roma? Alam ni Pedro na ang mamamahala sa Roma, si Pablo at saka si Bernabe. Paano napunta sa Roma si Pedro? Ano yun? Nasisiraan ng bait yung Pedro nyo? Naghati na nga ng destino, tapos siya pa rin ang pumunta sa Roma? Sira ulo ng magtuturo niyan. Di nauunawa Biblia, makaturo lang. Walang batayan. Walang batayan. Find the truth. Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Isang karangalan ko po na nakapagtanong sa nitong programa. So ang katanungan ko po ay totoo po ba na nung bumalik na si Hesus Kristo sa langit, si Apostles Pedro na po ba ang nanguna sa mga unang Kristiyano o namuno? Kasi ang natutunan namin sa relihiyong Katoliko na si Apostol Pedro daw ang unang papa kasi siya daw ang nag-lead sa mga o namuno sa unang Kristiyano nang si Jesucristo ay bumalik na sa langit. Yan lang po ang katanungan. Salamat. Salamat sa iyo, kapatid na Renato. Pero kung tanong mo yan, gusto ko sagutin kita ng yung tapat na sagot. Hindi para bigyan ka ng ng lugod. Kahit magalit ka sa akin, yung isasagot ko, yun ang tama. Hindi totoo si Pedro papa sa Roma. Panlulokong napakatindi ng Katoliko nun Kasi yung salitang papa, unang lumabas lang yun, 500 taon nang patay si Pedro. Paano mangyayari siya unang papa sa Roma? The power of the papacy or even the use of the word pope, ito'y ginamit lang doon sa 521 BC ay AD. Ibig sabihin, matagal nang patay si Pedro bago lumitaw yung pagiging papa. Imbento lang naman ng Iglesia Katoliko yan Walang apostol si Kristo na tinatawag na papa. Bawal nga yun Basahin natin ang 23 ng Mateo, versikulo 9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Pag ang pag-uusap relihiyon, puwera yung sa tatay mo sa laman, Yung tatay mo sa laman, tinatawag ng Biblia yon ama ng ating mga laman. Ama ng ating physical being. Pero pag ang pag-uusap
Ama in the sense, spiritual sense, iisa lang ang ating Ama. Kaya sabi ni Kristo, huwag niyong tawaging inyong Ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa lang ang inyong Ama na tatawagin. Sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ang sabi doon sa Cebuano, ganito, pakinggan mo kapatid, ug dili ka mo magtawag, bisan kinsang tao, nga maamahan ninyo sa ibabaw sa yuta, kay usa lamang ang inyong amahan, ang atuwa sa langit. Ang liwaliwanag naman kapatid, bawal nga ni Kristo itawag yung Ama eh. Paano naging Papa sa Roma si Pedro? Alam mo ba ang kahulugan ng salitang Papa? Ang ibig sabihin nun, Ama. Bawal nga itawag yun sa mga tao sa lupa pagdating sa spiritual matters kailan ba nag-umpisa yung salitang Ama na yan o Papa? Kailan yan yung Pope? Basahin natin ito, kapatid na Daniel. Ito hindi ko imbento ito Nasa Catholic Encyclopedia ito. Katoliko gumawa nito. Kung magagalit kayo sa akin, sabunutan ninyong gumawa nito, wag ako. Basahin natin yung volume 8, 571. The Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope, derived from the Greek Papas, father. The title was first mentioned by Saint Ennodius, 521, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kita mo, unang-unang minention yan ni Ennodius, 521, matagal nang lusaw si Pedro nung gamitin niyang salitang Pope o Papa. At yan, ginamit lang sa Western Church since the 11th century. 11 taon nang patay si Pedro nung gamitin yan sa Western Church. Paano mo ngayon sasabihin sa akin na unang-unang Papa sa Roma si Pedro? Pag hindi kayo pinagdadagukan ni Pedro no? Bagay dyan sa mga nagtuturo niyan, dagukan ni Pedro bawal nga ni Kristo yun Paano ngayong papatawag si Pedro ng Papa sa Roma? Tingnan ninyong imbento yan. Kayong mga marunong, mga nag-aral, nakakaalam kunyari ng katotohanan. Lahat kayo nag-aral, may mga senador, may mga presidente. Huwag kayong paloko. Hindi totoo si Pedro ang kahalili ang unang Papa sa Roma, tapos ang kahalili itong mga sumunod. Hindi totoo yan. Naimbento yan salitang Pope o Papa 521 AD. At ginamit lang yan ang Iglesia Katolika noong 11th century. Ibig sabihin, sa pagpasok ng 1,000 taon after Christ, doon lang inumpisa ang gamitin niyang Papa na yan. Paano nyo ngayon ako paniniwalain na si Pedro unang Papa sa Roma? At hindi totoo sa Biblia na si Pedro ang nangangasiwa sa Iglesia. Nang pumanik na sa langit ang Panginoong Hesukristo, may kinilala si Pedro na mangangasiwa sa Iglesia. Si Pedro mismo kumikilala roon, hindi siya. Sino yon? Pakinggan nyo sa Galacia, Kapitulo 2, ganito ating mababasa sa 2:7. Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli, sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hentil. Tinan mo kapatid na mag-aral ka lang, Tsaka yung mga intellectuals na Katoliko, buksan nyo lang ang utak nyo. Kakahiya naman kayo, abogado pa kayo, di naintindihan pinagagagawa nyo. Eto,
Si Pedro, apostol sa pagtutuli. Ibig sabihin ng pagtutuli, yun ang Israelites. Tandaan nyo. Si Pablo naman, ang inihanda siya, apostol sa mga di pagtutuli o sa mga Gentiles. Yung labas sa Israel. Kasi ang tipan ng pagtutuli binigay sa Israel. Circumcision is given to the Israelites. And Peter is the apostle to the circumcision or to the Israelites. Apostle Paul is saying, yung naghanda kay Pedro ng pagka-apostol sa pagtutuli, siya ang naghanda sa akin sa pagka-apostol sa mga hintil, sa Gentiles. Tingnan mo, paano mangyayaring si Pedro, ang unang papa sa Roma, ang apostol na dapat kilalanin ng Roma, si Pablo. Paano siya naging unang papa sa Roma? Hindi naman ang destino niya sa outside Israel. Siya'y para sa pagtutuli o para sa Israelita. Ang destino sa labas ng Israelita, si Pablo. Sa mga hintil. Kaya siya ang nangaral sa Roma, hindi si Pedro. Kagaguhan nyo. Niluloko nyo sarili nyo. Basahin natin ang Roma 1:1. Sasalita si Pablo. Ang nagsasalita si Pablo. Ano ang sabi niya sa mga taga-Roma? Si Pablo na alipin ni Hesukristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay sa makatwid bagay si Hesukristo na Panginoon natin. Oy. Na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Hesukristo. Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Nakita mo, sino nangangaral sa Roma? Si Pablo. Hindi si Pedro. Kalokohan niyang masasabihin mo, siya unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yun. Paano siya naging papa ron? Nako, mag-isip naman kayo mga Katoliko. Lalo na yung mga intellects, hindi ko masisisi. Yung mga Katoliko, wala namang pinag-aralan sa istorya, wala namang pinag-aralan sa Biblia. Pero kayong mga abogado pa raw kayo, mga huwes pa raw kayo, senador pa raw kayo, napaloko kayo sa katarantaduhan na yan, na si Pedro ang unang papa sa Roma. Napakalayo sa katotohanan yan, mga kababayan. Kahit na kayo magalit sa akin. Dalawa ang mga apostol na pinakapangunahin. Si Pedro sa pagtutuli, si Pablo sa hindi pagtutuli o sa outside Israel. Ang Roma, hindi pagtutuli yan. Yan Gentiles siyang Roma sa kategorya ng Biblia. Sino apostol dyan? Si Pablo, hindi si Pedro. Pakinggan nyo. Sa 13 ng gawa, sinulat ng mga mga eyewitnesses ang nagsulat nito. Hindi ito nakuha sa kalye. Ang sabi ni Lucas, sa 13:46 ng gawa, pakinggan nyo. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi,
kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasasa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nagsasalita si Pablo at saka si Bernabe sa mga Israelita. Ayaw silang paniwalaan. Sabi ni Pablo, yamang itinatakwil ninyo kami, hinahatulan nyo ang sarili nyo, na hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito, papasahintil kami. Sapagkat, ganito ipinag-utos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang isang hintil. Si Pablo ang para sa mga hintil. Kaya hindi si Pedro ang nakakasakop sa Roma. Katarantaduhan ninyo. Maghunos dili kayo, panluloko sa kapwa-tao. Niloko kayo ng mga taga-Roma, tapos lolokohin nyo pa kapwa nyo Pilipino. Napakawalang hiyang pastor nitong mga paring ito. Sabihin nyo si Pedro, unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yung paano siya magiging papa ron. Ang inilagay sa mga hintil, si Pablo. Ang liwa-liwanag eh. Basahin ko sa Bisaya sandali. Mga kapatid na Bisaya, huwag kayong paloko. Basahin nyo ang Biblia nyo. Unya, si Pablo ug si Bernabe nagasulti sa dakong kaisog ug nanag-ingon. Kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala pag-una kaninyo. Apan kay gisalikway ninyo ug ginahukman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhi nga walay katapusan, aniya karon mangadto kami sa mga hintil. Bakit? Tuloy, kay mao kini ang gisugo sa Ginoo kanato. Gibutang ko ikaw nga kahayag sa mga hintil, aron ikaw mamahimo nga alang sa kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Tanyo, ang inilagay ng Diyos sa hintil, si Pablo, hindi si Pedro. Ang question, napakalaking question, ang Roma ba hintil o Israelita? Hintil. Kaya sino ang apostol doon? Si Pablo, hindi si Pedro. Katarantaduhan talaga. Oh. Ayaw maniwala itong mga Katoliko. Kawawa naman kayo. Napagluluko kayo. Na si ang unang papa raw sa Roma, si Pedro. Hindi nga pwedeng mangyari na papa sa Roma si Pedro. Bakit po? Bawal unang-una, bawal patawag ng ama. Narinig ni Pedro kay Kristo yon. Paano ngayon si Pedro tatawagin Papa, be-bless niya yung magpatawag sa kanyang Papa. Habemus Papam! Meron na tayong Ama! Katarantaduhan, no? Dinadaan kayo sa Latin at saka kung ano-anong salita para lukohin ng mga Pilipino. May Papa na tayo! Habemus Papam! Ba't kailan ka ba nawala ng Papa kung Kristiyano ka? Ang Papa, ang Ama sa langit eh. Tapos kinuhan yun nilagay kay Pedro. Hindi nga papayag si Pedro, bawal ni Kristo eh. Huwag niyong tawaging inyong Ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa lang ang inyong Ama, siyang nasa langit. Ano ibig kong sabihin? Mga kapatid, imposibleng patawag ng Papa si Pedro. At nung si Pedro ay patay na, bago lumabas yung salitang Papa, 500 taong patay na si Pedro. Yan. Ngayon, pagdating sa pamamahala ng iglesia, sino po ang sa iglesia? Nung pumalik na sa langit si Kristo, naiwan yung mga apostol, si Pedro at saka yung ibang kasama niya para sa Israel, sa pagtutuli. Si Pablo naman, yung mga kasama niya, para naman sa mga hentil. Alam nyo nangyari, bandang huli,
Yung namamahala sa Israel, tatlo yan. Ang namamahala sa pagtutuli, si Pedro, si Santiago, at si Juan. Sila ang pangunahin sa mga apostol na namamahala sa Israelita sa pagtutuli. Pero nung makita nila na si Pablo mas mahigit ang karunungan sa nila ang pangangasiwa kay Pablo, hindi kay Pedro. Pakinggan natin sa 2:9 ng Galacia. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga Kaya nyo, mga kapatid, ang nagsasalita dito si Pablo. Ang sabi ni Pablo, nang makita nila ang biyayang sa akin na ipinagkaloob, mayroong grace o biyayang nakita sila kay Pablo. Sino nakakita? Ulitin natin, kapatid na Daniel. Ano sabi ni Pablo? At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe. Nakita nyo? Ang nagsasalita si Pablo. Nung makita nung mga ang biyayang na kay Pablo, ang kanang kamay ng pakikisama. Alam niyo ba kahulugan ng kanang kamay? Yung kanang kamay, yun ang number 1 na katiwala, yung kanang kamay. Para bang right hand of the president, o kaya kanang kamay ng gobernador, o kaya yun ang pangunahin sa pamamahala. Yung mga apostol Israel, nung makita nila yung biyayang pinagkaloob sa akin, ang kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe. Sino nagbigay ng kanang kamay ng pakikisama o pamamahala? Ibinigay sa akin, sabi ni Pablo, at kay Bernabe. Sino nagbigay? Ni Santiago, ni Cephas, si Pedro yon, at ni Juan. Sila na mga inaring haligi. Aba, pinagkatiwalaan pala ng tatlong apostol, si Pablo at si Bernabe. Ibinigay sa kanila ang kanang kamay ng pamamahala o pakikisama, binigay ni Santiago. Payag si Santiago. At ni Cephas, si Pedro yan. At ni Juan, yan ang mga pangunahing apostol sa Israel. Ibinigay sa nila kay Pablo, binigay nila kay Pablo at kay Bernabe ang kanang kamay ng pakikisama upang kami magsiparoon sa mga hintil at sila'y sa pagtutuli. Sila para sa Israel. Paano ngayon yan? Naghiwalay ng administrasyon. Ang administrasyon sa Israel, 3. Sino? Si Santiago, si Cephas, at saka si Juan. Ang administrator sa mga hintil, si Bernabe at si San Pablo. Yan. Paano napunta si Pedro sa Roma? Alam ni Pedro na ang mamamahala sa Roma, si Pablo at saka si Bernabe. Paano napunta sa Roma si Pedro? Ano yun? Nasisiraan ng bait yung Pedro nyo? Naghati na nga ng destino, tapos siya pa rin ang pumunta sa Roma? Sira ulo ng magtuturo niyan. Di nauunawa Biblia, makaturo lang. Walang batayan. Walang batayan. Mga kababayan, alam nyo, kung naiintindihan nyo lang yung naiintindihan ko, hindi kayo maloloko May batayan kasi ako Biblia at ebidensyang galing sa Katoliko. Imposibleng si Pedro unang papa sa Roma. Dahil yung salitang papa, lumabas lang 500 taon pagkamatay ni Pedro. Kaya, alam nyo,
Bandang huli, ang nangasiwa ng buong iglesia si Pablo eh. Siya po ang nangasiwa. Hindi naman kagaya sa iglesia ni Manalo, ang nangasiwa ikaw ng iglesia, si Santiago. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Tatlo yung nandun sa mga Israelita, tatlo. Si Santiago, si Pedro, si Cephas, at si Juan. Tatlo yun. Hindi ang nangangasiwa ay si Santiago. Tingnan ninyo, sabi naman ng iglesia ni Manalo sa Pasugo 2004, pahina 17. Si Santiago na kapatid ng Panginoon ang naglagda ng pasya o hatol sapagkat siya noon ang tagapamahala sa buong iglesia. Wala kang mababasa. Siya, si Santiago, ang tagapamahala sa buong iglesia. Malulugaw ang utak mo, ministro ni Manalo. Mabubulag ka ng kababasa, wala kang mababasa. Si Santiago ang tagapamahala sa buong iglesia. Katarantaduhan yan. Bakit? Ako may mababasa ako. Ang namahala bandang huli sa buong iglesia, hindi lang ang mga hintil, pati Israelita na sakop ni Pablo, kasi yun ang kalooban ni Kristo. Nang isugo niya si Pablo, ito ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pablo, 9:15 ng Gawa. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Ayan, unang-una mangangaral si Pablo sa mga hintil. Dadalhin niya ang aking pangalan, sabi ng Panginoong Hesus, sa mga hintil at sa mga hari. Kaya nakarating siya hanggang kay Cesar eh. At sa mga anak ni Israel. Kita nyo? Nakatakdang pati sa Israel, kilalanin ang kapangyarihan ni Pablo. Kaya nga, bandang huli, si Pedro, Israelita, si Juan, Israelita, si Santiago, Israelita, napasailalim ng pamamahala ni Pablo. Siya ang namahala sa buong iglesia. Basahin natin. Colosas 1:24. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ayan, si Pablo nagsasalita. Sabi ni Pablo, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. Aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang tagapangasiwa nito. Tanyo, ang ginawang tagapangasiwa ng iglesia, si Pablo. Uulitin ko mga kababayan. Basahin nyo sa lahat ng translation, lalo na sa mga manuscripts, no? Mga antigong manuskrito. Si Pablo ang bandang huli na mahala sa iglesia. Sabi sa Bisaya, doon sa 1:24, ganito nakasulat, karon nalipay ako sa akong mga pag-antos tungod kaninyo, ug gipuno sa akong bahin kadtong nakulangan sa mga kagul-anan ni Kristo, sa akong unod tungod sa iyang lawas nga mao ang iglesia. 25. Nga niini ako gihimong ministro, sumala sa pagkatinugyanan ko sa Dios, nagihatag ka na ako tungod sa kaninyo, aron matuman ang pulong sa Dios. Nakita nyo,
Naniini sa iglesia, sa lawas. Niini ako gihimong ministro. Ang ministro, tagapamahala ang ibig sabihin nun. Sa original na salitang Grego, tagapamahala, administrator. Naniini sa lawas, ang sabi dun sa 24 sa 24, tungod sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Tapos sa 25, naniini ako gihimong ministro o tagapamahala. Ang namahala sa iglesia sa kabuuan si Pablo. At siya rin ang nagtapat na siya'y gumawa ng higit kaysa ibang mga apostol. Mas maraming accomplishment si Pablo kaysa kay Pedro at sa iba pang apostol. 15:9 ng unang Korinto, kapatid na Daniel, hanggang Gis. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus, ako'y malabis na nagtagal kaysa kanilang lahat. Biro mo, para masabi mo ito, na supersede ni Pablo ang pagal o ang paggawa ng lahat ng apostol na nauna sa kanya. Bagkus ako'y malabis na nagtagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Through the grace of God, Apostle Paul have achieved even more among all those any other apostles. Basahin natin sa English yan, kapatid na Daniel. 9 hanggang 10. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. He labored more abundantly than they all. Higit sa lahat ng apostol ang labor na ginawa ni Pablo. So he paano ba sinasabi yun sa suprendente? Nakahigit siya sa lahat ng mga apostol. Nakahigit siya. Dahil sa biyaya at karunungang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pati si Pedro, kumikilala sa karunungan at ability ni Pablo. Basahin natin ang sabi ni Pedro mismo. Sabi ni Pedro, 3:15 ng ikalawang Pedro, si Pedro po nagsasalita rito. Basahin natin. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Ito confession ni Pedro to eh. Sabi ni Pedro sa Israelita, sabi niya, ang pagpapahinuhod ng ating Diyos pagliligtas. Gaya naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, sabi ni Pedro. Gaya ni Pablo na ating minamahal na kapatid, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, may mga bagay mahirap unawain. Pati si Pedro, hindi niya masyadong maabot yung karunungan ni Pablo eh.
Kasi pati siya nahirapang unawain yung sulat ni Pablo. Kaya alam niyo mga kapatid, para i-claim mo na si Pedro ang unang-unang Papa sa Roma, mali. Alam nyo mga kapatid, ito hallucinations ito ng Iglesia Katolika na si Pedro raw unang Papa sa Roma. Wala kang pagbabatayan yan. Kapatid na Renato, maawa ka sa kaluluwa mo, no? Layasan mo yung relihiyon mo. Matagal ka nang niloloko dyan. Kung Biblia ang pagbabatayan mo, pati istorya ang pagbabatayan mo, pati yung mga matatandang kasulatan, hindi si Pedro na siya uupo sa Roma, andun daw yung the chair of Peter. Na pagka nakaupo sa chair of Peter ay infallible. Ang tawag nila ron pag nagsasalita yung Papa sa Roma, gaya ni Pedro, infallible, libre sa pagkakamali. Sabi, ang termino ng mga pari dyan, marami silang mga termino ex cathedra. Ex cathedra. Ibig sabihin, dinadaan tayo sa mga salitang hindi common sa Pilipino Kaya natatanggap mo kahit hindi mo naintindihan. Basahin mo nga yung ex cathedra, kapatid na Daniel. Ex cathedra, the term commonly applied to the special and explicit exercise of papal infallibility. When the Pope speaks from the chair, cathedra, of authority as visible head of all Christians, his teaching is not dependent on the consent of the Church and is irreformable. Latin, ex cathedra, from the chair. Etymology. Ayan, pinagkunan yan, salitang Latin, ang etimolohiya niyan, salitang Latin, ex cathedra, ibig sabihin, from the chair. At di umano yung chair na yon ay kay Pedro raw yun. Paano nagkaupuan si Pedro sa Roma? Hindi naman siya apostol doon. Mga kababayang Katoliko, sige, hindi bale, magalit kayo sa akin, sumpain ninyo ako. Pero okay lang. Basta masabi ko lang yung totoo. Total, mamamatay naman ang tao di kahit patayin nyo na ako sa panalangin nyo Okay lang. Kasi matanda na rin ako, masabi ko lang ito, katarantaduhan ng paniniwalang si Pedro ang unang Papa sa Roma. Unang dahilan ng katarantaduhan, yung salitang Papa, lumitaw 500 mahigit. 500 taon nang patay si Pedro. Ginamit yan sa Western Church noong 11th century. 1,000 taon nang patay si Pedro. Paano siya naging Papa sa Roma? At paano napunta si Pedro sa Roma? Nagkaroon ng upuan doon si Pedro. Nagkaroon ng trono ron, samantalang hindi naman siya destino ron. Ano palagay nyo kay Pedro? Pangahas? Hindi naman siya destino, pupunta siya ron? Nagkasundo-sundo nga sila, kasama si Pedro, ni Santiago at saka ni Juan, kasama si Pedro, nagkasundo sila sa Israel, si Pablo naman sa mga hintil o sa labas ng Israel. Paano ngayon pagkatapos nila magkasundo bigla na lang nagbiyahe si Pedro papunta Roma at umupo ron, ako Papa. Lokohin mo, lelong mo. Tell that to the Marines. Gago ka, kung sino ka man. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid na Renato. Okay po, kapatid na Renato. Maliwanag po. At maraming salamat po sa naliwanagan na po. Sige, kung naliwanagan ka, lumayas ka dyan, niloloko ka riyan, papasambahin ka pa sa Diyos-Diyusan, papatawagin ka pa ng Papa, bawal ni Kristo yan. Kapatid, lumayas ka dyan. Kung may pagmamahal ka sa kaluluwa mo at sa asawa mo at anak, lalayas ka dyan.
Niloloko ka dyan. 2,000 taon na nanloloko mga tarantadong yan. Salamat kapatid na Renato, kasihang kalawa ng Panginoon.